Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa ating babalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltek mga kabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baka-ayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Station sa katagalan mga kabayan. Akala mga paninira ang totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Magbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-checkmar natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 89 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 65 na mga comments. Nemi Hasigawa. Meron siyang 56 na mga comments. Nandiyan rin po si Ana Cordoba. Meron siyang 34 na mga comments. And Lynn Gonzalez. Meron siyang 33 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nasubscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Tess Noses, Barbara Butler, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan na tabakabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Shirley Fernandez na bigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Thank you so much. And also thank you so much kay Rocky John Cortez na bigay sa atin ng 320 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Euphemia, Joselisa Moises, Emmy Mapalad, Samway Vlog. Nandyan rin po si Urbano Costuna Rivera or Dolores Non TV na taga Samar, Leyte. Hi to Brenda Barton, Trexie Belia. Nandyan rin po si Jason Ramos, Emel Concepcion from Palawan. I-greet natin si Peaceful si Turtle, Lai Trabon, hi to Agnes Baldovino, Brian Baltasar, Tony De Los Reyes, Amelia Hogo. Nandiyan rin po si Neneng Joy, and hi to Jaime Garcia from Nottingham, UK. Siyempre, i-greet natin, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin, syempre, ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So, kumusta ang ating Lunes mga kabayan? Today's Lunes na Lunes, I am very sure na kayo po ay very busy. Ang ilan sa atin, siyempre, nag-prepare po para sa kanilang trabaho, at saka ang iba rin po, nag-prepare po para sa eskwela, sa kanilang mga anak mga kabayan. So, Monday, normal talaga, yan po'y napaka-busy. So, doon po sa ating mga viewers na hindi po busy, at saka may time po na panonoorin po ang vlog ni Sir Ivan, don't worry, ako po ang bahala sa inyo. Painitin ko po kagan yung mga umaga, at saka bubusagin ko po kayo sa mga balita na mga totoo. Mag-ingat kayo doon sa mga ipinabakal po ng mga fake news ng kabilang kampo, kasi kapag DDS vlogger, fake news peddlers yan. Okay? So, mga kababayan ko,
Doon po sa mga nakapag-like, naka-like po, naka-follow sa ating Facebook account na Jelreby TV, kung napansin nyo, meron kong post doon tungkol doon kay Marcoleta and also doon po kay Bundok mga kababayan, kay Jimmy Mountain. Kasi kahapon, meron silang motorcade. Ang motorcade na makahabayan ko, talagang nilangaw talaga eh. Nilangaw makahabayan. And thank you so much nga pala no, sa na-forward sa atin po ng picture. Nilangaw na nilangaw. Alam nyo, doon po kasi sa forward sa atin na video makahabayan sa kay Marcoleta, ang forward sa atin po ng ating viewer, medyo mauga-uga kasi. Saka hindi siya stabilize ang video ng vlogger na yung makabayan, vlogger ni Marcoleta. So naghanap ako ng video na medyo mas klaro pa kasi nga sabi po ng ating viewer, nilangaw po ang motorcade ni Bundok at saka ni Marcoleta. At totoo talaga po makabayan, nilangaw na nilangaw. So naghanap ako ng video na medyo mas klaro kasi nga gusto ko makita na medyo wide makabayan. Makikita natin po yung sa gilid and also dito po sa gilid na sa right, left and right po na gilid makabayan. So nakita ko ang live ni Jimmy Mountain. Ito klarong-klaro makahabayan. Alam nyo, si Sir Ivan, kinuyog tayo kasi nga ating post doon sa Facebook makahabayan kasi maraming reactions eh. Kinuyog tayo ng mga DDS. Mineses nila si Sir Ivan doon po mismo sa ating messenger makahabayan. Fake news daw tayo. Hindi daw totoo na nilangaw ang motorcade ni Bundok at saka ni Marcoleta makahabayan. Alam nyo ito mga DDS, kailan kaya ito magigising makahabayan? Kailan ba nagbabakalat ng fake news si Sir Ivan? Before ko ipopostan doon sa ating Facebook account or dito po sa ating YouTube, binabalidate muna yan ni Sir Ivan. At kapag hindi sigurado si Sir Ivan, di ba sasabihin ko na hindi ko sigurado, hindi natin po nabalidate yan. Pero ito, klarong-klaro makabayan, nilangaw talaga. Alam niyo ang vlog po, ang live po ni Bundok makabayan, almost 20 minutes lang po sa kanyang vlog makabayan, abay wala talagang katao-tao eh. Walang katao-tao, wala man lang tao na kumaway sa kanilang makabayan. Wala man lang mga tao na nagkumpol-kumpol na humiyaw at saka tinawag po ang kanilang mga pangalan makabayan. Wala talaga eh. Ipakita ko sa inyo ang ebidensya kasi itong mga DDS sabi na fake news na si Ivan eh. Ito ating ebidensya. For more details, let's watch this. Hindi magagabuti mas nagkakabi Buong Quezon City po, naikot na namin. At yan, papunta na kami sa Antipolo. Nakakatuwa dahil talagang maraming nagmamahal kay Kong Marcoleta. Okay din pag-motorcade. Aso nakakagutom dahil ang dami namin tinadaanan na restaurant. Good afternoon po, Royce Kid. Kung sakali na dadaanan namin kayo, bati lang kayo. Kami po ay nasa Marcos Highway ngayon. John Season, my friend. Nandito kami sa Marcos Highway. Dami tao. Pero? Hello, Leia. Hello, J. Chris. Itong si Congressman Marcoleta, suportado ko talaga. Isang tuwid at may prinsipyo na tao. Thank you sa support, J. Chris.
Alam mo, di ako magugulat kung mag number 1 sa balota, mag number 1 senator, si Kong Marcoleta. Maraming nagsusuporta sa kanya, kitang-kita sa kanyang motorcade. Wow! Hindi daw siya magugulat makabayan na mag number 1 daw sa balota or sa eleksyon itong si Marcoleta bilang senador. Mag number 1 daw makabayan kasi marami daw namamahal, marami daw taong mga nadaanan nila, marami daw kumakaway makabayan, marami bang kumaway? Yung video na yung makabayan, almost 3 minutes lang ho yun. Doon sa nakita ko sa vlog ni Bundok makabayan, almost 20 minutes, talaga pong nilangaw, walang katao-tao makabayan. Kung meron kang nakita doon na mga nakamotor makabayan, kasama yun nila na mga vlogger. Kasama nila yun na nagmotorcade makabayan. Marami ng tao. Nakakatawa naman. Ano na, DDS? Nagsinungaling ba si Ivan? Fake news ba tayo? Diba? Kayo kasi ang fake news. So anyway, for the makabayan. So meron pong forward sa atin po na isang screenshots makabayan tungkol po dito po sa mga senator na nagpahayag na publicly nila po na inoppose yung impeachment case ni Sara Duterte. Dito po sa listahan na forward po ng ating kababayan po na viewer, sabi dito, senators who publicly opposed the impeachment proceedings against Sara Duterte. Nandyan po si Jinggoy Estrada makabayan. Wait, siya nga pala. Speaking of Jinggoy Estrada, nakita ko doon sa video ng ating viewer makabayan kasi forward niya sa atin, nandun pala sa Singapore itong si Jinggoy makabayan. Nandun sa Singapore kasi siya po ay nangampanya doon makabayan. So di ba mga politiko na kapag bibisita doon sa Singapore makabayan, meron silang pinupuntahan doon na isang plaza na yun po ang tambayan ng mga Pilipino. Itong si Jinggoy Estrada makabayan, nakawear siya ng green at saka gumamit siya ng megaphone. At saka doon sa Singapore makabayan, bawal palang ganyan na parang magagawa ka ng rally or parang kaguluhan makabayan. Bawal pala yan. So itong si Jinggoy talaga pasaway So anyways, nandyan rin po sa listahan si JB Ejercito. Nandyan po si Senator Nancy Binay, Mig Zubiri, Bong Revilla, si Bongo, si Bato, siyempre, si Robin Padilla, si Mark Villar, mga Villar makabayan. So nandyan rin po si Francis Tolentino, Joel Villanueva, also si Senator Amy Marcos makabayan. So, di ba kumakalat ngayon na balita? Meron kumalat ngayon na balita na meron dang walo na mga senador na klaro daw makabayan na mag-oppose dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Di ba ang kailangan lang po ni Sara para siya ay ma-acquit makabayan sa impeachment case is only 8 senator. Pero dito po sa listahan makabayan, lumampas yata, I think 10 to lahat to, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 lahat makabayan. So dito sa listahan, bantay-bantay tayo. Kasi nga, di ba, alari po natin na talagang yung mga pangalan na yan, parang identify talaga sila na sila po ay maka-Duterte makabayan. So this coming election, so mag-isip-isip po tayo para wala pong mga kalyado si Sara dyan po sa Senado makabayan sa dating po na eleksyon. Huwag nating iboto yung mga pro-China. Huwag nating iboto yung mga identify talaga na mga alay ng mga Duterte makabayan. Okay? So anyways, karagdagan po sa balita ni makabayan, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abi. For more details, let's watch this. Mula po nung pumutok at pinag-uusapan yung mga sinasabing 8 hanggang 9 na mga senador ang pwede raw pumabor kay Sara Duterte kapag nagkaroon na po ng impeachment trial. So lumabas itong balitang ito. Sino kaya yung 8 hanggang 9 na yan? Ako ang natatandaan ko na talagang naninindigan para kay Sara Duterte, parang 4 lang Di ba si Bato de la Rosa, si Bongo, si Robin Padilla, at saka si Amy Marcos. O, di ba? Yan yung katulad ng sinasabi ni Amy kahit ng araw pa nun. Kahit siya mag-isa, Duterte siya. Ewan ko ngayon kung sa impeachment trial, ganun pa rin. Although nung isang araw, mayroon lumabas na report. Hindi naman nag-deny si Amy Marcos kung galing talaga sa kanya, totoo ba o hindi, na kanya raw
paninindigan ang kanyang pagsuporta sa mga Duterte. So, kita mo? Kaya po, binabanggit ko itong mga pangalang ito, pasintabi na sa kanila, kasi talaga naman silang identify na kaibigan at nagtatanggol sa mga Duterte. Hindi lang kay Sara Duterte, pati si dating Pangulong Duterte. Lalo na si Senator Bongo, Bato, De La Rosa, Robin Padilla. Dahil presidente ng partido nila si Robin Padilla at si Amy Marcos. So kung apat na yan, kung merong walo, kung may walo daw yan o siyam, sino kayong apat at saka o lima? Merong nagsasabi, ano kaya ang gagawin ng mga bilyar na isa sa makilalang kaibigan ng mga Duterte? Okay? Meron din nagsasabing, ano kaya ang gagawin ng mga kapatid na Cayetano na dating Duterte, ngayon lumapit kay Pangulong Marcos at kandidato si Pia Cayetano ng senador. Yung mga ganon. Sino pa ba? Si Revilla. Ano kaya ang magiging posisyon ni Revilla? Para po sa inyong kaalaman ay ang alam ko nung bago nag-eleksyon ng 2022 pinakasal yung isang anak, nagpakasal yung isang anak ni Senador Revilla, ang ninong doon sa kasal. Ang ninang dyan ay si Vice President tsaka si Pangulong Marcos noon, kung di ako nakakamali. Yun po yun Sino pa ba? Sino kaya yung another 4 or 5 na mga senador? Na maaaring kakampi? Sino ba ang mga senador pang taga Mindanao? Si Mig Subiri. Si Mig Subiri natanggal sa pagiging Senate President. Hindi ko alam kung yung bang pagkakatanggal sa kanya, may sama ng loob siya hanggang ngayon. Dahil sa napalitan siya ni Escudero, hindi ko rin alam. Pero yung taga Mindanao. So, ayan po yung mga hindi ko sinasabing sila yun yung apat lang sinasabi ko dahil talagang lantaran yung apat Pero yung ibang nabanggit kong pangalan, tinatanong ko lang, sila ba yun o hindi? At sino pa ba? Baka parang re-electionist yata yung nababanggit. Si Tolentino. Ano bang laro ni Tolentino? Yan po yung dating Duterte. Dati ang cabinet secretary ng panahon ni Duterte. So, yung mga ganon. Ayan. Kaya aabangan natin. Yung binabanggit ko lang na talagang kahit anong mangyari, kakampi ng mga Duterte yan, ay yung apat yung nauna kong binanggit kasi talaga namang sila lumalantad nung araw pa. So, yung susunod na ibang mga pangalan, hindi ko natin alam. Hindi natin kontrol yan. Kaya kaabang-abang. At kung yung mga gunita, yung pamilya po ni Senador Revilla, yung kanyang asawa at mga anak, hindi po pumirma doon sa endorsement hindi siya kasama doon sa 200 plus na pumirma at nag-impeach kay Sara. Yung asawa at mga anak ni Senador. Hindi ko alam kung ano yun. Baka naman kaya hindi siya pumirma para maging neutral si Bong Revilla sa impeachment. Parang ganon. So, abangan natin yan kung anong mangyayari. Kasi po, meron akong nakausap na senador na sinasabi na mga 8 to 9 na mga senador ang pwedeng, sa ngayon ang pwedeng maging kakampi. Ingala nakakalungkot. Bakit kasi kampihan? Di ba dapat tingnan ng ebidensya? Kasi yung trial na yan, yung issue ng impeachment, although political, technical, and legal, pero ebidensya ho ang pinag-uusapan dito sana Pero kung hahaluan niya ng mga politika, partido, kaibigan, utang na loob, at kung ano pang mga personal na relasyon, ay hindi ko magiging neutral yan. Pero ako tama yung panawagan po ni Senate President Escudero. At ulit-ulit niya sinasabi, dapat ang lahat ng Senator Judge mag-focus sa trabaho, mag-focus kung ano dapat nilang gawin. Huwag muna silang mag-ingay kung acquittal ba o hindi. Dahil magta-trial pa lang Paano nga ba naman sasabihin niya? So, kahit na mga identify sa mga Duterte na mga senador, ang pakiusap ng Senate President, huwag muna silang magsalita. Dahil wala pa naman trial, wala pa yung ebidensya. Ang pagsasalita ng mga Senator Judge ay pagkatapos na yung trial, tapos na yung mabigyan ng magkabilang panig ang prosecutor at saka defense group, akusado at saka yung prosecutor, saka sila magde-decide. Okay? Yan yung mga... Although mayroon pang isang senador, si Senador Jingo Estrada, nagsabi rin na parang hindi siya kontento sa impeachment. Kasi alam mo naman, may pinanghugutan niya dahil yung kanyang ama na-impeach, pero nagkaroon ng impeachment trial, tapos hindi rin natapos hanggang natanggal sa pwesto. Kaya maaari may pinanghugutan niya. Pero hindi dapat ganun
dapat lahat ng senador nakatingin doon, pinaghandaan itong paghanda ng trial at sa ebidensya tumingin. Kung may ebidensya, ay di guilty. Kung walang ebidensya, di acquittal. Mas maganda yon, mas katanggap-tanggap. Pero ito yung tandaan nyo, mga kababayan at mga kaibigan sa buong mundo, mga followers, subscribers, viewers, maging active lang ang mga mamamayan dito. Mahirapang mag-decide ang mga identify ng mga Duterte pag nagsasalita ang taong bayan, lalo na po mag-i-eleksyon ngayon, or kung hindi man itong eleksyon sa ngayong Mayo ay sa 2028, hindi po yan makakalimutan ng tao kung ano kailang boto at kailang desisyon. Lalo na ho pag nakatingin sa hindi sa ebidensya, sa utang na loob at magkakasama, delikado po yan. Okay? So, dapat maging maingat ang mga senador. Tama yung sinasabi ng Senate President. Hindi dapat nag-iingay, hindi dapat nagko-comment, hindi dapat nagre-react sa kung ano-ano. Mag-focus sila sa paghahanda, paggawa ng rules, paggawa ng mga paraan para maayos, malinis at mabilis ang trial at nang matapos kaagad yan. Kasi pag humaba ang trial, maaapektuhan yung ibang trabaho. Maapektuhan din ang ibang gawain ng Kongreso at Senado. Kaya dapat, kung recess, gawin yan, baka tapusin bago mag-resume ulit. O kung after naman ng eleksyon, gawin ito, sana gawin din sa lalong madaling panahon para hindi na humaapektuhan. Kasi pagdating ng July, yan ang 20 Congress, another State of the Nation address yan. Marami na namang hihilingin ng panukalang batas ang Office of the President ng Pangulo sa tuwing SONA. So gagawin yan. Tapos budget na naman pagdating ng August, September. Ang daming trabaho. Kaya nga dapat yung impeachment dapat mabilis pero malinis. Impeachment dapat mabilis, mabigyan lahat ng pagkakataon ang mga abogado at mga testigo para ho malinaw na makapag-decide ang mga senator judges sa base sa ebidensya, hindi base sa pagkakaibigan at utang na loob. Talagang aabangan natin ito. Ang dami hong pwedeng mangyari. Marami. Sino kaya yung 8 or 9 na mga senador na sinasabing ngayon pa lang ay parang nakikilala na? Abangan natin yan. Tsaka sana mga kababayan, no, matuloy yung parang suggestion doon ni Drilon at saka ng taong bayan na sana magkakaroon dito po ng special session para sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pwede naman daw yung makabayan kasi nakita ko doon sa explanation po na isang attorney, yung Dadin yata siya na vlogger makabayan. Kilala ba natin yung Dadin? Ang problema lang kasi puro English Puro English kasi yung kanyang mga sinasabi makabayan. At saka, pero siyempre meron pong subtitle sa kanyang vlog. Hindi po lahat. Pero base doon sa aking naintindihan makabayan, pwede daw gagawa ng special session ang Senado para dito sa isasagawang impeachment trial kay Sara Duterte. But it's up to the Senate President makabayan. It's up to Chis Escudero. Pero siyempre, ingat na ingat dyan sa desisyon po itong si Chis Escudero kasi nga siya po ay nasa hanging talaga makabayan. Kasi nga puro bira ito sa gitna, puro bira ito sa side po ng mga DDS at saka puro rin po bira dito po sa side po ng mga pro-admin makabayan. So medyo naguguluhan na itong si Senate President Chis Escudero, pero sana matuloy yung special session makabayan. Okay, so forward tayo. Itong mga DDS napakahilig talaga na manglait ng tao. Napakahilig talaga po manglait ng tao. 'Di ba kung maalala ho natin, 'di ba ito pong si Mr. Real Toker, si makabayan, yung gonggong po na DDS ng mga DDS na vlogger na kung saan 'di ba nilait niya si PBBM. Nilait niya si PBBM, sabi niya na nangintim na daw si PBBM dahil daw sa stress. At saka nakabutlig-butlig na daw yung mukha ni PBBM makabayan. Pero kung titignan natin po yung previous, yung old photo ni Mr. Real Toker, ang itim niya makabayan, 'di ba napakaitim niya, tsaka mukha siyang quacknet. Pero pumuti lang po siya kasi nga siyempre gumamit siya ng pangpapuputi makabayan, yung glutathione. Siyempre pa-inject 'yun ng pampuputi para siya ay puputi makabayan. So pumuti itong si Mr. Real Toker. Ito rin pong kanyang kalyado na vlogger na si Joey, the Vibrator makabayan, nang lait rin po. So ang ibig sabihin, nandiyan talaga po sa hanay ng mga DDS na mahilig po manglait makabayan ng kapwa-tao. For example, dito po sa post ni Joy the Vibrator, required ata sa anti-Duterte maging pangit. O tingnan nyo,
Tingnan nyo itong si Joy Makahaba, yung gunggong talaga eh. Kasi nilait niya, di ba, nandyan po si ang representative ng CICC or ICC na si Attorney Conte. Nandyan po si si Dilima Makahabayan, nandyan rin po si si Percy. So, kung titanaw natin, itong mga DDS na to, kapag sila kasi na parang makorner Makahabayan at saka mauubusan sila dito na pang-rebat nila sa mga naratibong ibinato ng mga pro-admin vlogger doon sa Makahabayan. Kapag maubusan sila ng bala, manglalait na Makahabayan, di ba? Tingnan nyo, nilait niya si Conte, nilait niya si Dilima, and also si Percy Makahabayan. Kung titingnan natin itong si Joey, ang kanyang mukha Makahabayan, kalait-lait naman po itong gunggong na to. Totoo lang, hindi pa mahilig maligo, kahit maligo pa siya Makahabayan, ganyan pa rin po ang mukha niya. Di ba kalait-lait na pong gunggong na to? Mahilig talaga itong mga tao ito Makahabayan. Mga kasalan tayo eh. Di ba magkakasalan tayo eh. Sorry. So dito po sa tungkol kay Percy nga pala, di ba si Percy siya po ay gustong sasampalin po ni Bato de la Rosa Makahabayan. Kung maalala natin, kasi nag-react itong si Bato de la Rosa doon kasi sa pagsupalpal ni Percy kay Sara Duterte. At gustong sasampalin itong si Percy ni Bato de la Rosa para daw maging balanse daw ang kanyang mukha Makahabayan. Kasi nga 'di ba si Percy kapag siya ay magsasalita or kahit hindi po siya magsasalita Makahabayan, 'di ba ngiwi po siya? Kasi siya po ay survivor sa stroke Makahabayan or isang stroke survivor. Pero ito kasing si Bato Makahabayan, siyempre padalos-dalos siya. Ang ito, 'di ba, talagang nasa dugo na po ng mga DDS na sila po ay violente Makahabayan. Violente itong mga gunggong na to. So ngayon, dahil po itong si Bato, siya po ay kinuyog kasi nga gusto niyang sampalin ang isang stroke survivor Makahabayan. So humingi dito ng pasensya, nag-public apology itong si Bato Makahabayan. So sabi ni Bato de la Rosa, sabi niya, the past few days daw have weighed heavily on Filipinos, especially sa aming mga Mindanaoans at saka ibang Cebuano-speaking people, marami daw nagalit. At dahil sa nag-empathize ako sa galit nila, nakapagbitiw ako ng mga salitang hindi maganda at nakapanakit ng damdamin ng iba. I apologize daw Makahabayan. Sabi niya, I apologize for what I said and did. Pero late na po yan Makahabayan. The damage is already been done. Late na ho yan. Di ba tingnan nyo si Bato Makahabayan, marunong naman pala mag-apologize. Pero may narinig ba tayo kahit one time Makahabayan na siya ay nag-apologize doon sa mga biktima, sa mga pamilya na biktima ng EJK? Kahit one time Makahabayan, nakita ba't natin or narinig ba natin na nag-apologize itong si Bato doon sa mga pamilya na nabiktima ng EJK? Di ba wala? Di ba wala Makahabayan? Gunggong talaga eh. Pero dito, siyempre natinag siya kasi siya po ay kinuyog ng mga Pinklawan, kinuyog siya ng mga Marcos supporter, pati rin po ng mga DDS Makahabayan na matitino. Kasi nga si Bato, ang kanyang nilait, ang kanyang gustong sampalin, isa pong stroke survivor. So marami talaga pong nasaktan itong si Bato de la Rosa na mga stroke survivor Makahabayan. Kahit sino naman dyan, siyempre makarinig doon, saka makabasa doon sa sinabi po ni Bato, talaga pong magagalit Makahabayan. Nakakagalit talaga yung asta ni Bato de la Rosa. Astig naman pala eh. Pero kapag dyan po sa WPS Makahabayan, at kapag usapin na tungkol sa China, di ba parang itoy talaga eh. Napaka-itoy Makahabayan. So anyways, forward din po tayo. Pag-usapan natin si Trillanes. Kasi Makahabayan ko, di ba viral po na may ipanakalat kasi itong mga DDS na to, na ito daw si Trillanes nung pumunta siya doon sa daanan Makahabayan kasi siya po yung kampanya. So, di ba tumakbo po itong si Trillanes doon sa Caloocan. So merong nadaanan itong si Trillanes na kung saan nabidyohan siya Makahabayan. At yung kasama ni Trillanes, meron ng inabot na 1,000 pesos Makahabayan. 1,000 pesos daw. At kung napapansin ninyo, lahat ng mga DDS ngayon, yan ang post nila Makahabayan. Yung video na medyo tinabunan sa baba Makahabayan para hindi masyadong makita na pera yon or ano yon. Pero hindi pala yon pera Makahabayan, kundi yon ay pamphlets. At ito ang ating ebidensya. Takero, bunatan natin. For more details, let's watch this. So yun no. So mga kababayan ko po dito po sa Caloocan, pag-usapan ngayon natin itong fake news na nilalabas po
ng mga DDS, ng mga Duterte bobo supporter laban nga po sa ating next mayor na si Antonio Trillanes. Kasi po, meron silang nilalabas na video na may takip. So, syempre, pag may takip, madali po mag-speculate dyan kung ano man yan. So, ngayon, ang sinasabi nila dito, no, ito daw po ay 1,000 pesos. So, una, pakita ko muna sa inyo, no, ito yung video, eh. So, nakita ko to doon sa bakla na DDS kay Edwin Hamora. Oh. So, ito ngayon na lumalabas na, na video. Actually, mga kababayan, una sa lahat, pixelated yung video. Pangalawa, mga kababayan ko po dito sa Caloocan, meron silang nilagay dito, meet and greet lang sa tumatakbo na mayor at konsehal. Ngayon, ang gusto kong makita, yung video na walang nakasulat na ganyan. Kasi doon po natin makikita yung totoo kung ano ba talaga ang inabot. Kasi sabi ng mga bobong DDS, 1,000 pesos daw po yan. So ito, mapakita ko sa inyo, no? So ito yung video. So yan, napakita ko sa inyo. So ito yung video. So ngayon, tingnan mo. Oh, di ba? So mabilis po, at ang problema ko dito sa video na yan, bakit tinakpan? So ngayon, may nakuha po akong video dito na wala masyadong takip. Ang nakalagay lang, meet and greet. O, di ba? So ngayon, i-slow mo natin kung ano ba yung inabot. Tingnan natin. Kasi, ayan na problema. Ang point ko dito, mga kababayan, ang nagkalat po kasi na 1,000 pesos daw po yung inabot, mga DDS. Kayo ba? Kung kayo po ba ay nasa matinong katinuan, maniniwala pa ba kayo sa mga DDS? Mga bayaran po yan ni Duterte. At sila po yung mga pinatawag po ng mga congressman dahil nga po sa fake news na hindi po nila pinuntahan. Tapos kayo maniniwala kayo sa DDS? Para ba yung problema ata tayo dyan? So ngayon na ito, tingnan natin to, kung ano ba talagang inabot. So ito, yan So yan, nagkamayan. Tapos yung inabot, slow mo natin, tingnan natin kung ano yung inabot. Teka lang. Okay. So parang mali ata na pindot. So ito, tingnan nyo to Oh, yan. Wait. Ito. Oh, yan Walang walang nakatakip dyan Meet and greet lang ang nakalagay. So, anong makikita nyo dito? Ano yan? Oh. Pera ba yan? Oh, ano natin? Zoom natin. Oh, mukha bang pera yan? Putra kasi sticker yan Ganyan ba mukhang pera? Oh. Ang problema kasi po sa video pinakakalat nila, may nakatakip. So, ang daling gawa ng istorya. Yan Oh, well, kung kayo naniniwala pa rin sa mga DDS, problema nyo na po yan. Pero at least tayo dito, nadibang po natin yung kasinungalingan po nung baklang Edwin Hamora na isang DDS na pinatawag din po sa Kongreso dahil po sa fake news na hindi po nila inatenan. Oh, di ba? So yun, so maraming salamat sa inyong lahat. Okay, so yung ginamit na video ni Takiro, mga kababayan, medyo hindi siya clear. Pero may nakita ko na video na clear, mga kababayan, tsaka ginpost ko. Nung pinost ko yun, talaga pong totoo na pamphlets. Klarong-klaro talaga po na pamphlets or sticker, mga kababayan. So tayo po mag-iingat. Alam mo natin po, itong mga DDS, napakahilig talaga po magpapakalat ng mga fake news. Kasi yan talaga ang kanilang gawain, mga kababayan. Pero siyempre, hindi yan makakalusot sa mga pro-admin vlogger. Mas mautak yata ang mga pro-admin kaysa mga DDS. Mga gunggong yun mga tanga yung makabayan. And also, dahil po napag-usapan na po dito si Trillanes, ipagpatuloy natin po si Trillanes, makabayan. Ipapakita ko sa inyo kung ano kanyang masasabi, ang kanyang reaksyon sa pag-impeach ng Kongreso kay Sara Duterte, makabayan. For more details, let's watch this. Ano po reaksyon niyo? Well, natutuwa tayo at kahit papano nanindigan yung Kongreso. Kaya congratulations sa kanila. Malaking bagay yun for this congressman to actually stand up against the Dutertes. So, major milestone yan. Pero halfway pa lang yan. Ang next na laban ay sa Senado. And what do you think? Kaya bang i-convict? Anong basa mo? Pag nakita nila yung ebidensya, yung mga senador very sensitive yan sa public opinion. At pag na-convince yung publiko sa mga ebidensyang ilalabas, susunod yan sila kung saan ang pulso na taong bayan. Pero may problema ba tayo dun sa 19th Congress
isinampas sa Senado. Pero ano basa mo? 20th Congress na yung maglilitis? O paano ba? Malamang ganun nga po ang mangyayari, no? Kasi talagang kahit simulan ng 19th Congress yung trial ngayon, kakapusin pa rin sila by June 30. Kaya ganun yan. Most likely talagang yung next Congress ang magbibigay ng hatol dito kay Sara. Pero wala tayong nakikitang problema dyan. Pinag-aralan ng mga abogado natin yung konstitusyon. Marami ring legal opinions na nagsasabi na hindi hadlang yung pagputol ng 19th Congress sa 20th Congress kasi continuing process ang impeachment process, continuing body rin ang Senado. Kaya parang korte rin lang yan. Pag nagretiro yung West, itutuloy pa rin yun. Papalitan lang ng West. So, pagka natapos yung termino ng iba, meron pong bagong mag-assume, sila magtutuloy ng kaso. Are you confident of a conviction? I have to be confident. Ako naniniwala na totoo yung mga aligasyon at pag nakita yan ng mga senador, nakita ng publiko yan, ay makukumbisi rin sila. Ang problema lang naman kasi dito, Sen, yung mga DDS sa mga senator. Kahit makumbinsin na ho natin yung publiko base sa ebidensya, kasi itong mga DDS, hindi naman kasi ito evidence-based. Sila ay loyalty-based makabayan. Diba? Kahit nakita na ho ng publiko na talaga pong merong ginawang anomalya, merong kababalaghang ginawa si Sara at siya po ay guilty makabayan, hindi yan guilty sa mata ng mga DDS. Hindi. Kasi nga, puo nila si Sara Duterte. At meron silang utang na loob doon kay Sara Duterte Bakabayan. Correct if I'm wrong? Diba? Ganun kasi yan eh. Kahit makumbinsi yung publiko, pero kapag ang mga DDS na mga senador, doon sila nagbabase kung ano ang kanilang paniniwala makabayan, well, useless pa rin yan. Kaya ang pag-asa po ng taong bayan, ang pag-asa po ng mga pro-admin, ng mga Marcos supporter, ng mga Pinklawan, mapapalitan yung mga identified na mga DDS senators. Yun lang po ang pag-asa natin para ma-convict at para po ma-impeach itong si Sara Duterte. Okay? So before na mag-jump po sa ating next topic makabayan, shout out natin. Nandyan po si Charlie Istabaya from Saudi Arabia. Hi to Jolly Requesto, Giano Tamayo. Nandyan po si Emily Basog. Hi to Jenna G, Sarah Bertman Vlog, Maria Loan Del Mondo. Nandyan po si Moira Singson, Esperanza Lopez. Hi to Elmer Pinaranda. Nandyan po si Erica Mapagmahal. Hi to Tita May Dones or si Mex Talk Vlogs, Nori Tabio, Linda Lynn from the city of Ilagan, Isabela, at kasama rin po natin si Tess Faraon. Mga kababayan ko, before tayo babalik dun sa mga mainit na mga issue, syempre good news muna tayo. For more details, let's watch this. Kabi-kabilang pulong at iba pang kaganapan ang dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakalipas na linggo. Nagkaroon din ng pagkakataon ang Pangulo na sumagot sa ilang kontrobersya. Ang mga aktibidad ng Presidente ating balikan sa sentro ng balita ni Clazel Pordilia. Sa pagtulak ng kaunlaran at adhikaing makapagbigay ng dekalidad na serbisyo sa mga Pilipino, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbabayad ng tamang buwis sa pagsisimula ng 2025 National Tax Campaign ng Bureau of Internal Revenue nitong Martes. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos, naitala ang 2.86 trillion pesos na koleksyon ng buwis noong 2024, pinakamataas sa loob ng 20 taon. Sa bawat buwis ng ating tapat na binabayaran, tayo ay hindi lamang nag-aambag sa kaban ng bayan, tayo rin ay nagtatayo ng isang maunlad na Pilipinas. We will hold those who continue to circumvent our system accountable. Nagtalaga ng bagong pinuno ng Philippine Health Insurance Corporation si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nitong Miyerkules tanumpa kay Pangulong Marcos si Dr. Edwin Mercado bilang Presidente at Chief Executive Officer ng PhilHealth. Nangako siyang tututukan ang financial management, digitalization at pagpapalawak ng benepisyo sa PhilHealth alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos. Nakipagpulong din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Metro Manila Development Authority. Tinalakay ang mga akbang para maigsan ang mga pasakit ng mga commuter. Sisimulan na ang rehabilitasyon ng EDSA sa susunod na buwan ng Marso at maglalagay ng mga underpass at overpass sa C5.
Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si outgoing Thai Ambassador to the Philippines Taltray Sorat sa kanyang kontribusyon sa pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Thailand. Sa farewell call sa Malacanang, kinilala ng Pangulo ang mga kasunduang nabuo sa ilalim ng panunungkulan ng naturang opisyal, kabilang ang 54 na bilateral agreement sa sektor ng agrikultura, turismo, kalakalan at depensa. We want every budget allocation, policy decision, and program implementation to involve public participation, all in pursuit to the empowerment and to the upliftment of our people. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Open Government Partnership Asia and Pacific Regional Meeting nitong Huwebes ang bukas at tapat na pamamahala. Sa pamamagitan ito ng pagbubukas ng pintuan ng gobyerno sa mga civil society group sa pagbuo ng mga polisiya, proyekto at programa ng pamahalaan. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang planong 7 bilyong pisong pamumuhunan ng Mitsubishi Motors Corporation sa Pilipinas sa loob ng susunod na 5 taon. Inaasahang lilikha ito ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Magiging bahagi ito ng Revitalizing the Automotive Industry for Competitiveness Enhancement Program na layong palakasin ang sektor ng sasakyan sa bansa. Huwebes ng hapon, mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may kinalaman siya sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Na-impeach si Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso matapos suportahan ng mayorya ng mga mambabatas ang ika-4 na impeachment complaint laban sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. I do not give guidance to Congress. We are independent of each other. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-100 at 23 anibersaryo ng Bureau of Customs nitong Biyernes. Ipinagmalaki ng pamahalaan ang collection performance ng BOC na karaang taon na pumalo sa 931 billion pesos, mas malaki kumpara noong 2023. Nakipagpulong din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay United Arab Emirates Minister of Investment Mohammed Hassan Al-Suwaidi. Kapwa tinalakay ng dalawang leader ang pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa sektor ng infrastruktura, malinis na kuryente, artificial intelligence at edukasyon. Matapos kilalanin ng UAE ang potensyal ng Pilipinas bilang sentro ng negosyo at kalakalan sa rehiyon. Naging matagumpay ang ginanap na bilateral meeting sa Global Labor Market Conference sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan isa ang Pilipinas sa mga dumalo. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin pa ang job opportunities at palakasin ang mga programang mangangalaga sa kapakanan ng mga tinaguriang bayani sa makabagong panahon ang ating magigiting na overseas Filipino workers. Naging matagumpay ang ginanap na bilateral meetings sa Global Labor Market Conference sa Riyadh, Saudi Arabia kung saan isa ang Pilipinas sa mga dumalo. Ipinagmalaki ng Department of Migrant Workers na nasa 10 bansa ang kanilang nakausap sa naturang pagpupulong na nagpahayag ng kanilang interes sa mga Filipino skilled worker. Kabilang sa mga bansang ito ang Kingdom of Saudi Arabia, Finland, the Bahamas, Oman, Jordan, Egypt, Indonesia, Tajikistan, Kyrgyzstan at Libya. At the forefront ng pag-uusap natin, yung kanila po interest at demand for Filipino skilled workers. Pero napag-usapan rin po doon yung efforts on upskilling ng ating mga Filipino workers. Napag-usapan din po sa ibang mga bansa ang need for caregivers na align po doon sa efforts po ng department na magkaroon ng upskilling po. Ayon pa sa DMW, nais ng mga nabanggit na bansa na paigtingin pa ang ugnayan sa Pilipinas na lilikha ng sustainable workforce at mangangalaga sa kapakanan ng mga OFW. Inaasahang bibisita rin sila sa bansa para pag-aralan ang Overseas Employment Program ng Pilipinas at ang mga programa nito sa paglaban sa illegal recruitment. Napag-usapan din po na may mga ibang bansa na gusto hong magkaroon ng sarili nilang Department of Migrant Workers or magkaroon po ng Overseas Employment Program. You'll notice yung kombinasyon ng mga bansa ay nasyon ng
high volume na mga OFWs at yung mga hindi kasing dami pero pinahalagahan din yung protection ng ating mga OFWs. Target naman ng DMW na makapagbukas ng mas marami pang embahada ng Pilipinas sa iba't ibang dako ng mundo ngayong taon. Samantala, pinangunahan naman ng DMW ang inaugurasyon ng Bahay Kalinga Daycare na mangangalaga sa mga anak ng OFWs na naninirahan sa pabahay ng ahensya sa Riyadh. Layo ng daycare center na maghatid ng basic learning experience at socialization skills sa mga bata bilang paghahanda bago sila bumalik ng Pilipinas. Okay, so mga DDS na mga nandito, mga anti-Marcos na mga viewers natin mga kabayan, dapat ugaliin ninyo na manood dito kasi Ivan. Huwag lang doon sa mga vlogger ninyo na si Hitad, si Banatbay, yung mga Banateros, yung mga vlogger sa EDSA, yung sila si Bastaqueros at saka si PL na mga fake news peddlers. Wala kayong makukuha doon or hindi nyo malalaman ang totoong nangyari sa bansa natin. Dito sa ating channel, makikita nyo dito ang lakad ni PBBM at kung ano mga proyekto, mga programa ng Marcos admin at kung ano na ang estado, ano na yung update sa mga kung ano ang tinatrabaho ng mga ahensya ng gobyerno natin at saka kung ano ang mga tinatrabaho ng mga kabinete ni PBBM. Di ba magandang marami po mga good news mga kabayan? Marami tayong makikita po ng mga updates na kung saan ito'y malaking tulong sa bansa natin. Ang problema kasi ng mga DDS mga kabayan ko, mga bulag kasi. Ayon lang panoorin ang mga ganitong klase na mga balita. Ayaw nila kasi nakafocus lang sila kung paano sisirain ang bansa natin. Nakafocus lang sila doon sa mga balita kung paano hihilahin pababa ang programa ng ating gobyerno at saka sisirain ang bansang Pilipinas mga kabayan. Diba doon kasi sila nakafocus, nagunggong talaga eh. Kung gusto nyo malaman ang totoong mga balita, ugaliin ninyong bisitahin si Ivan. Ang dami na nga ng mga investors na pasukan sa bansa natin. Ang dami na nga mga programa, mga proyekto ang Marcos admin. Pero tanga pa rin ang mga DDS. Wala daw makahabayan. Mga gunggong kasi. So anyways, kung nagustuhan ninyo ating good news makahabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, i-share natin ating mga vlogs makahabayan para marami pa tayong matulungan po ng mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo at para malaman nila ang mga totoong mga balita. Okay? Again, thank you so much. So, forward na makabayan. Pag-usapan natin itong si Dado. Kasi doon po sa kanyang live kagabi makabayan, abay mukha yatang hindi na naman po nakainom ng kanyang tambal o ng kanyang medicine makabayan. Naging sinto na naman eh. At saka tinira niya yung mga Marcos admin, tinira niya yung mga vlogger, tinira niya yung mainstream media, at saka handa daw siyang magpalabas ng ebidensya na nagkaroon daw ng bayaran doon sa pagperma ng mga kongresista para i-impeach itong si Sara Duterte makabayan. For more details, let's watch this. Kayong mga nasa kabilang panig na nagsasalita para kay BBM, para kay Tamba, at kayong mga naniniwala sa narrative ng mainstream media, narrative ng mga vlogger na para sa administrasyon, tainted by, kasi may vested interest kayo, pera. Yung pera na ibinayad sa congressman na sabi ngayon nila, patunayan nyo. Oh, patunayan namin. Meron kaming insider sa loob eh. Tarantado kayo. Taga-insider din yung nagsasabi na may pera na involved. Hayop kayo. Magmamaninis pa kayo. Tarantado kayo. 25 million, AX, saka yung isa. Saan ba yun? Sa tupad ba yun? Tapos yung 100 million to be allocated in projects. Imagine yung kawalangyaan ng mga to para lang dahil doon sa complaint na 125 million. Napakaitim ng mga budhi ng mga walangyan to. Abay, maitim na budhi daw makahabayan. Sino ba dito yung maitim na budhi? Diba? Yung mga pro-admin ba? Yung mga Marcos supporter, mga pinklawan, or sila makahabayan? Klarong-klaro naman dito kung sino dito ang merong maitim na budhi. Yung ayaw tutulong sa bansa natin makabayan. Yung palaging naninira dito sa ating gobyerno at palaging
gustong gibain at saka tatanggalin sa pwesto si PBM. Yun po sila ang may maitim na budhi, yung mga DDS makabayan, kasi hindi sila nakatulong sa bansa natin. 'Di ba? Sinabi na nga dito mismo ni Dado makabayan na handa-handa daw silang maglabas ng ebidensya kasi meron daw silang insider makabayan. Tingnan nyo, nakabase lang sa insider. Alam nyo makabayan ko, ito, 'di ba, sabi ko noon, 'di ba, pinakita ko dito yung yung screenshot ni Hitad na sa pag-aakala ko siya yung main source kung bakit lumabas yung issue na nakabayaran doon sa Kongreso makabayan. 'Di ba kung maalala natin, 'di ba sabi po ni Hitad na yung mga congressman daw, congresswoman, kinulong daw sa kwarto makabayan. Kinuha daw yung mga cellphone sila para walang ebidensya. At nagkaroon dito ng bayaran kapag sila ay pipirma makabayan. At malaki daw yung boses ni Congressman JJ Suarez. 'Di ba pinakita ko dito yung screenshot ni Hitad? Pag-aakala ko siya yung main source makabayan. Pero nag-iba dito ang aking isip. Kasi may nakita ako na vlog, may nakita ako na interview sa mainstream media na sa tingin ko siya dito, yung siya or kanyang grupo ang insider na ibig sabihin ni Dado makabayan. But for that, before ko ipapakita sa inyo yung video, isa-shoutout muna natin. Nandyan po si Shirley Fernandez, Evelyn Garcia, nandyan rin po si Ashen, Josephine Gallego, John Wick and Amy Griffel, at si Felma Cabato, nandyan rin po si Lorna Warlito Mabaga from Aracan, Cotabato. Nandiyan rin po kasama natin si Rons Arreglo Molinho Ramos, Graciano Oclaret from Bohol. I-shoutout natin si Jess Toptop from Calaba, Laguna, Merna Fernandez, Christian Salayon from Dait, Camarines Norte, hi to Jemson, Jembo Jeriel at Regine, Abu Dhabi City of Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Tizia Marcer from Hong Kong. Nandiyan po si Free Apolinario, Maria Teresa Balinguet from Amsterdam, and hi to Luisito Niedo. Mga kababayan ko, I know that some of you, nakita niyo po yung interview ni Cardema doon kay Karen Davila makabayan sa Bilyonaryo. Di ba nabanggit niya doon? Kasi itong si Cardema, alam mo natin na siya po ay membro ng Duterte Youth Party List makabayan. At saka ang chairman ngayon ng Duterte Youth Party List, yung di ba yung babae, yung kanyang kapatid, na kung saan doon sinabon po sa Quadco makabayan. Nalalaman natin yan. Siya yung insider makabayan. Siya yung nagbigay ng info doon kay Cardema. Siya rin po nagbigay ng info doon kay Hitad, mga DDS vlogger, yung mga fake news spindlers. Kasi wala pong ibang insider na iba na ibig sabihin ni Cardema ang kanyang kapatid makabayan. At para maintindihan natin, ipakita natin yung interview ni Cardema. For more details, let's watch this. Pinagtataka natin, bakit na railroad ng ganun kabilis? Kung ikaw ay kongresista, you are the representative of your district, of your province, you are representing the people of the Philippines. Siyempre gusto rin ng mga Pilipino, dahil ibinoto nila si Sara Duterte, 32 million, na ma-hear yung side ni Sara Duterte, di ba? What are you representing? If you railroad the process, binoto ng mga constituents mo si Sara Duterte as their vice president, di ba? All right. So clearly, the Duterte supporters believe that this was railroaded, and you feel that the confidential fund hearing that was conducted by the Committee on Good Government was not sufficient to impeach her. Yes, ma'am. Because in Congress, kahit nga isang kongresista na biglang magtuyo lang, pwede ka na mag-file immediately in the afternoon ng isang House resolution to investigate yung kaaway mo sa buhay. So if the matter is being heard by the Quadcom, it is not the proper forum. Okay. Ayon sa rules of impeachment proceedings, it is the House Committee on Justice. And nakalagay dyan, kung merong inaakusahan, ipapatawag mo para marinig rin yung side po niya. Tungkol sa impeachment, ma'am. Ano ang plano ngayon ng mga Duterte supporters? Now it's in the Senate already. There was already an INC rally. But ano ang plano po ng grupo ninyo and the other Duterte supporters in the lower house? Yes, ma'am. Sa amin sa Duterte Youth Party List, kinolekta rin namin yung listahan ng 200 plus na kongresista kahapon. 215. Gusto namin i-publish yan. Okay. Kasama yung mga mukha nila at kung anong tinatakbuhan nila ngayon 2025. Gusto namin ipakita sa taong bayan na tanungin mismo nila itong mga kongresista nila if they represented
their constituencies yesterday nung bumoto sa kanila. Kasi masabi ko sa inyo, 200 plus yan. Ang kaya ko lang isite yung mismong kongresista ko dito sa Calamba, Laguna. Alam nyo, I just found out yesterday that Vice President Sara Duterte got more votes than our mayor, than our vice mayor, than our congressman. So kung yung congressman namin, si Cha Hernandez, ay bumoto against kay Sara Duterte kahapon, sinong constituency yung nirepresent niya? Sara Duterte got more votes in Calamba City than her, than our mayor and than our but then vice mayor. But Chairman, but in getting more votes, that's not an absolute. At the end of the day, an impeachment process holds sitting officials accountable. In other words, just because you were voted and you were very popular, that was the ERAP story too, right? And he was impeached for accusations of graft and corruption and eventually plunder as well. So ganun din yun. Yes, ma'am. But in other words, Congress those is votes, just having a lot of votes is not an absolute guarantee that you are not accountable to the people. Yes, that's right, ma'am. Anybody who has been voted can be, pwede namang kasuhan kahit sino yan, di ba? Pero ang gusto natin sana, because lahat nga pinag-uusapan sa Sangguniang Barangay, lahat pinag-uusapan sa Sangguniang Panlalawigan at Bayan. Bakit itong pinakamataas na venue for debates and discussion ng Pilipinas, the House of Representatives, ba't hindi pinag-usapan yung kinakasuhan? Bakit hindi ipinatawag at na-hear man lang yung kinakasuhan? Ang akala namin, susundin tong published rules of procedure in impeachment proceedings na ipapatawag ang Vice President sa House Committee on Justice para ma-hear yung side niya. Ang ginakagulat mo dyan, Ma'am Karen, paano nangyari na merong 100 to 200 members of Congress on last day of session can decide outrightly that Sara Duterte should be what do you impeached think without happened? hearing her side? That's my last question, if you can answer ma'am. quickly. Why do you think last session day before Congress adjourned, suddenly there are 215 congressmen who signed? Why? Because it is the adjournment of Congress in an election year. So, sinabi ko nga sa inyo, every adjournment day in Congress, after a few months, pinapatawag talaga lahat sa Romualdez Hall para i-gather. Ano ba nangyayari doon? Ba't palagay mo bumoto sila? Ang balita ko, merong mga pondo na nakalagay for later release. Ibig sabihin, it is a conditional release of funds. So, if you have been promised millions or hundreds of millions of funds and you do not commit yesterday, baka hindi ma-release yan kasi for later release yan, FLR yan. Diba, ma'am? Ang masabi ko po sa inyo, totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong na 777. Last year, we have been invited to the Bagong Pilipinas Servicio Fair. Ang sabi sa amin ng mga kapwa kongresista, if you attend, you will be given 777 or 21 million worth of funds in each attendance. Pero masabi namin dyan sa Duterte Youth Party List, we have not attended a single event kahit na ini-invite kami kasi nahihiya kami sa Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte na mamemera kami ng ganon. So yung sinasabi ni Mayor Magalong, narinig ko sa kanya kasi, totoo yun. Totoo daw yun. Alam niyo makakabaan ko, wala siyang ebidensya. Correct pa ang DDS. Wala siyang ebidensya. Nakabase lang siya doon sa sinabi ni Magalong na meron ng 777 or 21 million pesos base sa attendance makabayan. Diba? In-apply nila. Doon sa ginrailroad daw yung mga pirma ng mga kongresista at saka nagdududa sila bakit daw pumirma kaagad yung mga kongresista makabayan. Well, totoo talaga. Nandun sila sa Romualdez Hall makabayan. Kasi siyempre, alam lang po yan ng kapatid ni Cardema, yung babae. Kasi nandun siya sa loob makabayan. So alam na alam nila. Pero wala silang ebidensyang nagkaabutan ng pera makabayan or merong bayaran. Kasi hindi sila pumasok sa loob makabayan. Diba? Yun ang pagkakintindi ko sa sinabi dito ni Cardema. Hindi sila pumasok sa loob. Bakit? Kasi ito daw ay parang delikadisa na lang kay Digong kasi nga ayaw din nila sa mga ganyan makabayan. So nung sinabihan sila na pupunta lahat doon sa Romualdez Hall, hindi pumunta doon.
ang kapatid ni Cardema mga kababayan, yung babae? Wala. Kundi base na lang sa kanilang analysis, base na lang sa kanilang opinion, base sa kanilang narinig sa sinabi ni Bagalong mga kababayan na meron dang bayaran na ganyan. 777 in form of ayuda mga kababayan. Pero may naibigay ba na ebidensya itong si Magalong? Kahit isa mga kababayan. Di ba wala? Kaya nga tinatawag siya na boy laway. Tinatawag siya na boy laway makahabayan. Puro lang laway ang kanyang puhunan, laway makahabayan, pero wala siyang nailabas po ng mga ebidensya. Kaya nga lagi siyang pinipitik ni Coach Jarrett. Tinatawag siya na boy laway makahabayan kasi nga wala siyang ebidensya. At doon, in-apply ng Duterte Youth Party List dito ni Cardema na merong bayaran nangyari. Kaya nga, agad-agad pumirma yung mga kongresista para impeach si Sara Duterte. Sakto ba analysis si Ivan mga DDS? Magonggong kasi. Diba? Very obvious makahabayan. Obvious na obvious talaga eh. Walang ebidensya. Pag-akala ko nung una si Hitad ang kanilang insider makabayan or yung puting ahas ni Hitad yung insider. Hindi. Dito sa pagkakintindi ko, ang Duterte Youth Party List makabayan kasi nandun sa loob ang kapatid ni Cardema, yung in-interview ni Karen Dabela. O, diba? Okay, so anyways, booking sila. Kasama rin po natin si Gorgonya Angala. Nandiyan rin po si Summer August. Today si Padawan. Jeco Jerry Cabreros. Nandiyan rin po si Mayria Soriano. I-shoutout natin si Bioli Benaventura, Felicitas Manibog, Desiree Aranda de Ruca. Hi to Lorna O. Villanueva, Osborne Gislani, JRN, Elina Balangge. Nandiyan rin po si Miranda Kenneth, Boboy Elmido Costensadugyo, Elina Cao. Kasama rin po natin si Ju Lasting Jr., Roth LG, Emelita Somailo Kilay. Nandiyan rin po si Lilian Olidan, Suet Nia, Felisa Liano, Otelo Lem Diesto, Ja Daga, Magalion Ortiz Joseph. I-shoutout natin si Heights Baby Garcia, Ivy Alfonso, Apple Nas, Virginia Minok, Bong Yu, Heights Nida Echaka, Lucita Tolentino, Rijak Alvarez, Sonia Hasigawa, Helda Balobino Pita, at kasama rin natin si Annabel Hoson. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagkakaloob mo sa amin ng bagong buhay at umaga. Tinatanaw namin ang buong araw na ito na punong-puno ng pag-asa. Nakikiusap kami na sana samahan mo kami sa aming paglalakbay nang di kami maligaw ng landas sa buhay. Huwag mo kaming hayaang manghina sa mga oras na dumaraan kami sa pagsubok sa buhay. Sa halip, pagkalooban mo kami ng lakas upang kayanin namin ang mga ito. Maging tapat at totoo nawa kami, katiwala at di tuso. Maging gamay kanawa namin tungo sa maayos at payapang buhay. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.